Magandang hapon mga kabay. So meron po akong estimate approved dito. 39361 letter A. Ang papalitan na natin mga kabay ay yung kanyang front housing. Ayan. Ito po yung front housing. Bali nasira lang po yung lock. Tapos ito naman po yung lever. Ayan. Ito yung selector hammer mga kabay. Ito yung nagsisilik sa hammer drill. Hammer drill chipping. Ito yung nagsisilik. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo ako, kakabit natin dito sa unit na dito 5032. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo ako. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung screw. So tatanggalin na po natin yung kanyang lever. So sa pagtatanggal yan mga kabay, kailangan yung arrow nakatapat papunta ron. So gagamit po kayo ng flat plies. Ayan. Tapos pipihitin nyo po papunta dito. Yan. So pag nakaganyan na mga kabay, pwede nyo na ang kalasin. Ayan. Yung pamamaraan sa pagtanggal nito mga kabay, yung kanyang selector ay para lamang po sa model na dito 5032, dito 5033. Ayan. Pag sa ibang model mga kabay, hindi po ganun ang pagtanggal. May kakalasin ka pa rito na screw, sisikwatin mo yung takip. Ito wala na po siya. So ayan mga kabay, kakalasin ko na po yung kanyang front housing. Ayan. Dahil ito lang naman po ang sira mga kabay, yung front housing. Sira lang po yung lock ng selector dahil nasobrahan po ng pihit. Pero kukunin po natin dito yung washer. Ayan. Ayan. Ito hindi na to kailangan dahil meron na po siyang bearing yung bago. So ang kailangan lang natin mga kabay, ito pong washer. Yan. Yan. Dito po ito nakakabit sa spindle mga kabay dito. Yan. Diyan po yan. Tapos ikakabit na natin yung bago. Ito. Ito yung bagong front housing mga kabay. Pero bago yan mga kabay, uunatin lang natin yung spring. Dahil medyo bumaluktot. Ayan. So ito po kasi yung bumaluktot kaya ayan. Sobrahan mga kabay. Tapos kakabit natin ulit. Ayan. So ayan mga kabay, okay na po. So ganun na po yung forma niyan. Yun yung po spring. Diyan po tatama yung lever. Ayan. So ikakabit na po natin yung kanyang front housing mga kabay. Ayan. Nalagay natin yung screw. Ayan. So yan mga kabay, na-screw ko na po yung 4 na screw. So ilalagay na natin yung spring para doon sa lock spindle, lock ng bala. Ayan. Ito po yung naglalak ng bala pag pinasok nyo. At ito din yung pong ito din po yung ipupush down nyo para matanggal yung bala. Ayan. So meron lang yung isang bulitas. Ayan. Kaya importante po yan mga kabay dahil yan po yung naglalak doon sa bala natin na SDS Plus. Tapos pagkatapos nyan, lagay mo na yung cooler. Ayan. Kailangan naglalaro po yan. Tapos lalagay natin yung lock. Ayan. Circlip ring. At syempre pipihitin, tutulak nyo ng flat screw pababa. Maliit yung flat screw natin mga kabay, hindi gagana. Ayaw po. Makisama ka naman Brad. Madami pa akong gagawin. So yan mga kabay, nakabit ko na po. So lalagay natin yung cap nya.
Yan. Tapos ngayon, titestingin natin kung gagana yung lock. So, pag diniin mo yan mga kabayan, kailangan paghila, hindi siya sasama. Yan. So, nakalock na siya mga kabay. Pipress mo ito pababa para matanggal yung talim. Yan. So, ngayon, ang sunod mga kabay ay yung kanyang lever. Ayan. So, pag mga ganito mga kabay, hindi siya nakalagay sa gitna. Ayan. Yung dalawang spring na nakaganyan. Kailangan nasa gitna siya. Ayan, nasa gilid yan. So, pag di nyo madala ng pihit, tulad nito ayaw, sasaksak nyo po yung unit. Tapos, kakadyutin nyo lang. Ayan, pandarin nyo lang ng ganyan. Ayan, masisilik na po yan. Ayan, oh, nasa gitna na siya. Saka nyo ilagay yung takip. Ayan. So, kung paano nyo kinalas kanina mga kabay, ganun din po yung paglagay. Ayan po. Ayan, didiin nyo lang po pababa. Pero siguraduhin nyo mga kabay na papasok siya dun sa ano yung sa gitna. Ayan o, tulad nyan. Dumulas siya mga kabay. Ayan, lumagpas siya ulit. Start natin. Ayan. Kailangan na sa gitna. Para pagdiin nyo, yun. Pasok na yun mga kabay. Tapos, kung kaya nyo naman kamay lang, pabalik, yan, okay na yan. So yun na po yung nakaaro sa drill. Lagay natin sa hammer mga kabay. Yan. So okay na po yun mga kabay. Ang pinalitan lang natin, front housing, lever. Yan lang po yung dalawa na pinalit natin sa model na Dito 5032. So maraming salamat mga kabay sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po baka naman po pwedeng subscribe nyo po ito aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Sa mga gustong magpa-repair, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo lang po yung DeWalt Stanley na signboard. So yan lang mga kabay. Bye bye.